Master Glenn. Papunta ako ngayon para ng Baler. So dito mga master, yung papuntang Baler, meron yan 2 daan. So isang daan yung itong pupuntahan natin, yung Pantabangan, and then yung isang daan naman yung sa Bungabon. Good day again mga master! Isa na namang nakakapanabik na episode ang ating matutunghayan. Dahil ngayong episode na ito ay pupunta tayo ng Baler. At madadaanan natin dito ang kabundukan ng Sierra Madre. Kasi itong Sierra Madre mga master, itong kabundukan ng Sierra Madre, siya yung nagsisilbing pananggalang natin sa mga malalakas na bagyo galing sa Pacific Ocean. Yun, so may natutunan naman tayo mga master, no? Siyempre, hindi din natin palalampasin ang dumaan sa monumento ni Doña Aurora Aragon Quezon. Actually, si Maria Aurora Aragon Quezon, mga master, siya yung first lady ni Manuel L. Quezon kasi syempre siya yung asawa ni Manuel L. Quezon. At ang napakalaking dam ng Pantabangan. Isang masaya at makabuluhang adventure na naman mga master. Parang natuyot itong Pantabangan Dam. May lumitaw na parang maliit na bayan, yung lumang bayan ng Pantabangan, no? So paano? Sama kayo sa biyahe ko? Let's G! Okay. Time check tayo mga master. 10:38 ng umaga and it is Saturday, July 27, 2024. And nandito po tayo ngayon sa Santa Rosa. For today's video, pupunta po tayo ng Baler and hanggang Cordon. So iikot po tayo. So kung nakakapanood po kayo ng mga Boss Ironman na yung mga ruta ng Boss Ironman, dadaanan po natin yon. So dito na po tayo dadaan mga master sa Pantabangan para mapakita ko sa inyo yung itsura ng Pantabangan Dam. And then madadaanan po natin dyan yung Maria Aurora. And then yun na po, doon na tayo mag-i-stay muna sa Baler or dito sa may bandang Dinajawan. Ngayon, ang date po natin is from Dinajawan hanggang Quirino Province na po, Cordon, papunta ng Isabela. So, makikita na po natin yung daan doon na kumbaga parang daan sa gitna ng mga bundok ng Sierra Madre. Yun. So, paano mga master? Samahan nyo ako muli sa ating panibagong episode. Dito lang yan sa Under Moto Travel Vlogs. Okay, so kung hindi ka pa naka-like and subscribe sa aking YouTube channel and Facebook page, follow mo lang Under Moto Travel Vlogs sa Facebook and Under Moto Travel Vlogs din sa YouTube. Okay? So, let's go! Okay mga master, meron tayong meron akong kaklase rito sa Santa Rosa na nangingi ng sticker. So, imimit natin siya dito sa may Santa Rosa gas station. So, antay-antay lang natin siya. So, punta na tayo dun sa Santa Rosa gas station, I think. Followers natin din and subscriber din natin mga master.
Okay, so dito nga daw sa Santa Rosa Gas Station. So antayin lang natin dito mga master. Master Glenn. Papunta ako ngayon para ng ng Baler. Tapos ikot na Dinadjawan. Pantabangan naman, Pantabangan. Bypass, oo. Dito, Malicruz. Diretso na papuntang Bungabon. Bungabon. Okay. Sige. Okay. Pare, ito yung sticker. Ikaw, ha? Solo ride. Oo, solo ride. Wala si Angelo eh. Inano ko eh. Pare, ikaw na bahala sa iba. Okay. Okay. Thank you. Shoutout kay Master Glenn ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Yan. Par, baka may shoutout ka par. Naka-on to. Shoutout sa misis ko, kay Rachel Bautista. Yun. Sige par, maraming salamat. Okay. Sige par. Thank you. Okay, yun mga master. Yun nga pala yung kaklase ko, si Master Glenn. Taga dito yan sa Santa Rosa, Nueva Ecija. And yun, nag-request siya sa akin na maghintay, na pumunta ako dito para makahingi siya ng sticker. So sa mga ganun, pagbibigyan po natin syempre. So, okay, larga na tayo. Papunta po tayo ng Baler mga master. Then daan po tayo ng baka Pantabangan na lang tayo dumaan. Let's go. Hello, sige, punta natin. Shoutout sila ma'am. Hello ma'am. Ayan, nakita tayo nila ma'am. Bigyan natin sticker para makapag-follow si ma'am. Ma'am, ito po. Opo, sige po. Baka may shoutout kayo ma'am. Hello. Ano pangalan niyo po? Ana Rose. Okay, shoutout kay ma'am Ana Rose. Sige po. Okay lang. Let's go. So yun, dito na tayo mga master sa arko ng Cabanatuan City. Yan, so ito po, boundary na po ito ng Cabanatuan City and Santa Rosa. Welcome to Cabanatuan City. Okay mga master, bali ang una nating madadaanan dito sa ating magiging ruta is itong Pantabangan Dam. So itong Pantabangan Dam mga master, ito yung second largest dam in Asia. Yan, malaki siya talaga. So mamaya makikita nyo kung gaano kalaki yung Pantabangan Dam. And sana wag naman umulan. So dito na tayo dadaan siguro sa may Rizal. Ito, pinakakaliwa tayo rito. So ito yung kanilang bypass road dito sa Cabanatuan. Luwag luwag ng kalsada. So medyo malayo-layo ang ating babiyahin mga master, kasi after ng Pantabangan Dam, diretso tayo ng Maria Aurora and Baler. So titignan natin kung kakayanin pa natin na dumiretso ng Dinadjawan later. Kung hindi, sa Baler na tayo matutulog. Pero kung kaya pa, mag-Dinadjawan tayo mga master. Oops, mali pala ako ng daan. Sorry. Pero alam ko tama yung daan ko eh. Siya tayo mali yung daan. Sarap naman ng kwek-kwek. So ito, bawal lang mga truck kasi mababa yung vertical clearance. Grabe yung bypass nila dito mga master 1, 2, 3, 4, 5, 6 lanes. Maluwag pa sa highway. Yun, so okay na pala yung bypass nila mga master. May mga konti na lang na mga hindi pa tatatapos. Pero almost na siguro mga 95% na yan. Dati kasi noon, meron yan sementado, rough road pa, parang alternate yun. Kaya ang hirap dumaan dito dati. Pero ngayon okay na pala siya. Yan, mga 95% na yung yung finish niyan. Tsaka maganda sa kanya mga master, hindi ka nadadaan ng bayan ng Cabanatuan, which is maraming mga stoplight. Then dito, mas maluwag din ng kalsada kasi 6 lane siya. Yun ang maganda sa kanya. Yan, magtatabunan nila ng simento yan. Then later on, ito naman, hukain na. Welcome to
Municipality of Talavera. Talavera na tayo mga master. So dito mga master, yung papuntang Baler, meron yan 2 daan. So isang daan yung itong pupuntahan natin, yung Pantabangan, and then yung isang daan naman yung sa Bungabon. So yung sa Bungabon mga master, hindi na muna tayo dadaan doon. So unahin muna natin daanan itong Pantabangan. So siguro sa mga next episodes na lang natin yun pupuntahan, yung Bungabon na daan. So mas malayo kasi yon pag sa Bungabon tayo dumaan, kasi mas marami siyang mga twists, unlike dito sa Pantabangan. So hindi gaano, tas mas maluwag. Actually, pinaka the best or safest way na daan is itong Pantabangan na daan papunta ng Baler. So ito na mga master, kakanan na po tayo dito. So Pantabangan, Nueva Ecija, 42 kilometers. Castañeda, Nueva Vizcaya, 67 kilometers. Then Baler, Aurora, 115 kilometers. So kakanan po tayo rito mga master. Yan. So ito po yung sinasabi ko sa inyo na safest way papunta ng Baler. Alright. Kasi bakit yung siya tinawag na safest way? Kasi mga master, mas maluluwag ang daan dito kumpara dun sa kabila. So ang tumbok natin mga master dito, ang tutumbukin po natin is yung bayan ng Rizal. Tapos yun na, twist isa tayo papunta na ng Pantabangan, Nueva Ecija. Then madadaanan din pala natin yung part ng Nueva Vizcaya, which is yung bayan ng Castañeda mga master, no? So dyan dati mga master, sa bayan ng Castañeda, nung dumaan ako noon, ewan ko kung anong bagyo yun, basta grabe rin yung nangyaring disaster dyan sa bayan ng Castañeda. Kasi nung tuloy-tuloy rin ang pagbuhos ng ulan, yung mga troso na galing sa mga bundok nag-wash out doon sa may mga bahayan, sa may paanan ng bundok. So nangyari, nawasak nung mga troso yung mga bahay na ginawa nila doon sa bayan ng Castañeda. So hindi ko lang alam kung anong bagyo yun noon at anong taon, pero naalala ko lang nagpunta ako noon after ng bagyo, nagpunta kami ng Baler. So nakabus kami noon eh. So ang bukod tangi lang na pwedeng bumiyahe doon is bus lang. Yun. Kaya grabe, delubyo talaga yung nangyari dyan sa bayan ng Castañeda. Marami ring mga namatay, may mga natabunan, at maraming mga nasirang mga kabahayan. Grabe, ang lawak ng palayan, no? Binaha kaya ito nung nakaraan? Kasi dito mga master, minsan kapag kayong yung sobrang lakas ng ulan, bumaba dyan, umaapaw yung tubig dito sa may kalsada, nag-overflow. Mabuhay Llanera. Second Congressional District of Nueva Ecija Province. Nandito na po tayo ngayon sa bayan ng Rizal, Nueva Ecija mga master. So medyo malaki-laking bayan din po ito. So itong kanan na to mga master, bayan ng papunta ng Bungabon. Then tayo naman, didiretso tayo ng Pantabangan. So 17 kilometers Pantabangan na po. Then 85 kilometers Baler. Alright. Ang ganda ng simbahan nila mga master, oh. Kulay ginto. Roman Catholic Church, St. Joseph the Husband Parish. Kulay ginto. So Pantabangan, Castañeda, Baler. Kaliwa po tayo. Dati kasi mga master, hindi pa gawa may hindi pa gawang bridge dito na yung overflow bridge, yung kapag ka tumaas ang tubig ng ilog, kinakain yung bridge. Yung ganun. So meron dating ganun, siguro yun, tingin ko yun. Kung hindi man dito banda. Tingnan natin. Okay mga master, approaching and welcome to Pantabangan, Nueva Ecija.
So yung daan naman mga master, so far so good. Asfalto and makinis ang daan. So sana hanggang doon sa dulo makinis ang daan. So ito na yung umpisa ng mga kurba-kurbada rito. Sumisilay na po ang mga kabundukan ng Sierra Madre mga master. So ito, alam nyo ba mga master na itong Sierra Madre located yan sa tawag dito sa east side ng Luzon. So, kung mapapansin nyo mga master, lahat ng bagyo natin dito sa Pilipinas, manggagaling yan ng east, papunta ng west or northwest. So, itong kabundukan ng Sierra Madre, kung hindi dahil dyan mga master, malamang, sa malamang, yung mga bagyo na dumaan sa atin, itong mga nakaraan, taon, or linggo, talagang malakas. Kasi itong Sierra Madre mga master, itong kabundukan ng Sierra Madre, siya yung nagsisilbing pananggalang natin sa mga malalakas na bagyo galing sa Pacific Ocean. Yun, so may natutunan naman tayo mga master, no? So kalimita kasi talaga ng bagyo na ating na tumatama dito sa ating bayan or sa ating bansang Pilipinas ay nanggagaling po ng Pacific Ocean. So from east to west or east northwest, ganon, pataas. Yun ang galaw ng bagyo natin mga master. Kaya maraming salamat Sierra Madre. Kundi dahil talaga dyan, ako, ang lalakas siguro ng mga tumatama sa ating mga bagyo, yung mga hangin, di ba? Kasi mga master, ang bagyo kapag nabubuo sa dagat, talagang patuloy lang siya lumalakas. So hanggat hindi siya nagla-landfall mga master, talagang lumalakas lang ng lumalakas yan. So humihina ang bagyo kapag nagla-landfall na. Gawa ng syempre, yun nga, lupa, tumatama yung mga hangin niya sa mga kabundukan, yun. So napapahina ng kabundukan ang mga bagyo na dumadaan dito sa ating bansa. Ang ganda naman ng kabundukan dito. Woo! Ganda. Solid oh. Ganda. Sarap tumira dun oh. Sa mga ganito masarap din tumira talaga. Mga kambing. Welcome to Barangay East Poblacion, Sitio Bayabas. Sitio Bayabas na tayo mga master. Dati noon nung dumaan kami dito after basta bagyo yon na malakas din. Talagang ito yung parang dito naglandfall sa part na to ng bansa dito sa parte ng Nueva Ecija, tsaka Nueva Vizcaya diyan sa may Castañeda. Dito sa way na to, itong Pantabangan to Baler Road, grabe, landslide yung mga inabot namin dito noon. May time pa nga na hindi kami pinatawid doon sa parang tulay or doon sa parang kalsada kasi parang ang nangyari, na wash out yung ilalim ng daan. So ang tanging nag-hold na lang is yung semento.
So yun yung nangyari. Kaya grabe, na ano rin ako noon, natakot din ako noon kasi pwedeng malaglag na yun or mag-crack. Talagang wala na. Malalaglag ka na sa bangin. Eh, ang taas-taas pa naman nun. Pero ngayon, mga master, okay na siya. I guess okay na siya. Kasi ang ganda na ng daan, no? Espaltado. Okay mga master, approaching na tayo ng bayan ng Pantabangan. So, Pantabangan, 500 meters, kanan. So, ito na po yung pinaka bayan po ng Pantabangan, Nueva Ecija. So, dadaanan na lang po natin ito. So, dito po habang binabaybay po natin itong way papunta ng Pantabangan Dam, malamig na po ang simoy ng hangin. So feeling ko nasa medyo taas-taas na tayo ng kabundukan mga master. Yan, ito mga master, isa sa mga matatarik na daan dito papunta ng Baler. Yan o, hairpin curve. Dito yung sinasabi ko mga master na nagkaroon ng mga flash flood and landslide dito, then nasira yung mga kabahayan dyan sa paanan ng bundok na yan. Then ito, wala kang madaanan dito kasi puro lupa. Yun, parang kinayod lang nila ng konti para madaanan lang ng gulong noon, kaya nakadaan yung bus na sinasakyan namin noon. Yan, dito yun, nagkaroon ng flash flood and landslide dyan sa area na yan. Ang ganda, solid. Uy, ano yun, taho? Solid ang daan, no? Tapos nakakapaligiran ka ng mga maliliit na bundok. Woohoo! Sarap! Uy, lamig! Pagka ganito talaga mga puno-puno na ganito, sarap talaga. Tsaka amoy fresh na mga halaman, puno, dahon. Ang fresh ng air. Bango. Sarap naman mag-ride dito. Actually, hindi naman ito yung unang beses ko na nakapag-ride dito. Unang try ko mag-ride dito noong nagpunta kami ng Baler, nag-swimming. So, nagpa-swimming si kuya ng misis ko. So, shoutout sa iyo, Kuya RJ. Okay mga master, nandito na po tayo sa bayan ng Alfonso Castañeda. Nueva Vizcaya na po itong part na to mga master. So ito mga master, ito yung highway boundary ng Aurora at ng Nueva Vizcaya. So Maria Aurora, 30 km, San Luis, Baler, Dipakulaw, Dinalungan, Kasiguran, Dilasag. Diretso lang po tayo mga master. So let's go! So susunod na bayan na natin is Maria Aurora. Maria Aurora, Aurora. Okay. So andito na po tayo mga master. Welcome Aurora. So sa susunod na episode natin mga master ay tayo ay lilibutin natin ang bayan ng Baler. So maglilibot tayo doon para mapakita ko sa inyo kung ano yung mga magagandang site doon. Pwede ba ako dito? Try muna nating mag picture taking before proceeding dyan sa may dam. Okay mga master, bali dito po tayo ngayon sa monument ni Maria Aurora, Aragon, Quezon. So, lakarin natin. So dati nung huling punta ko dito, hindi pa ganito dito mga master, no? Ngayon may mga parang naging park na rin siya. Yan. So nung unang punta ko dito, hindi pa ganito. So na-surprise din ako na ganito na pala siya. Ayos. So ito po tayo ngayon sa statue ni Maria Aurora
Aragon, Quezon. Yan. Ayan po. Actually, si Maria Aurora Aragon Quezon, mga master, siya yung first lady ni Manuel L. Quezon kasi syempre siya yung asawa ni Manuel L. Quezon. Yan, so siya yung naging chairperson ng Philippine Red Cross nung araw. Yan. Kunting trivia lang mga master. Alam niyo ba na 5 years after mamatay ang kanyang asawa, siya at ang kanyang anak na si Maria Aurora ay pinatay habang papunta ng Baler upang mag-open ng isang ospital? Ipinangalan din dito ang buong province ng Aurora para sa pag-alaala sa kanila. Bayan ng Baler at Aurora Province. Yan, solid. So punta na tayo doon sa Pantabangan Dam. Galing oh, yan yun. Dati hindi pa ganito dito eh. Nung huling punta ko, ngayon malaki na pila yung pinagbago niya. Nalimutan ko kumuha ng picture. Picture muna tayo. Pala. Okay mga master, tayo po ay natapos na dito sa monumento ni Maria Aurora Aragon Quezon. Ngayon naman pupunta naman po tayo sa Pantabangan, no, para mapakita ko sa inyo mga master. So ito po yung Kanili Diayo Dam. Yun. Ay, hindi pala I Love Pantabangan. We Love Maria Aurora pala. So ito na po yung We Love Maria Aurora mga master. So dito tayo dito, tapos palipad tayo ng drone dito sa Pantabangan. Actually, itong Pantabangan hindi siya ganong kadami yung tubig. Ini-expect ko kasi medyo mataas. So mga master, meron dikitan ng sticker oh. Ayun, pwede tayo magdikit ng sticker doon. So try natin magdikit. Dikitan natin ng sticker natin syempre. Yun. At least meron na. Okay. Then nandito po tayo ngayon sa We Love Maria Aurora. Ito po yung We Love Maria Aurora din. Ito po yung Pantabangan Dam. So kung mapapansin nyo mga master, doon sa kabila tawag ito, tubig. Then dito sa kabila, walang tubig. So kung katulad ng sinabi ko nung nakaraang vlog ko doon sa may Binga Dam, kung ano yung tinaas nito at lalim nito, yan po yan. Tapos meron tayong mga master na parang natuyot itong Pantabangan Dam. May lumitaw na parang maliit na bayan, yung lumang bayan ng Pantabangan, no? Kaya lang magbabangka ka pa kasi parang nasa gitna siya. So lumitaw yung parang maliit na bayan ng Pantabangan. Pati yung mga sementeryo nila naglutangan doon. Yun. So matagal na panahon na. Then nakita ulit yung bayan na yon. So yung mga dating nakatira doon sa bayan na yun mga master, nirelocate sila doon sa may parting taas ng bundok. Yun. Ito po ang Pantabangan Dam. Then galing meron na rin palang dito, kainan. Malipad tayo. Tapos na po tayo dito sa Pantabangan Dam. Diretso na po tayo papunta ng Baler. So dito na po tayo sa Pantabangan Dam. So ito po yung pinagawa ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos. So maraming tumututol noon na ipagawa itong dam. Kaya lang, syempre wala namang magawa yung mga tao kasi syempre government, no? Yun, kaya wala. Pinatayo talaga yung dam. So hinto muna tayo. Ang Pantabangan Dam ay located sa province ng Nueva Ecija. Isa ito sa mga nagpo-provide ng mga irrigation sa mga magsasaka at kuryente na rin sa Luzon. Itinayo ito noong 1971 at natapos noong 1977.
Yan, bali meron tayong bibigyan ng sticker. Hi sir. Sir, ito yung sticker. Ito. Valenzuela po sir. taga Oo po. Yan. Bali sila po yung, kayo yung nag-checkpoint dito sir. Sa ano. Sila sir. Pangalan po sir. Kasi Mende. Sir? Mende. Shoutout kay Sir Mende sir. Kayo po. Si DJ. Si Sir DJ, shoutout po. Ayun, Daniel Padilla pala. Yun, so sila yung nag-ano dito sa Pantabangan Dam, mga master. Yun. So, kayo din sir, pilot din kayo ng mga drone? Ganon? pilot. Yun. So yun, sila pala yung nag-ano. nakita namin yung drone. Nakapalo sa'yo, buti dito tumama. Hindi naman sir, may ano siya, yung Certain sensor. Meron omnidirectional. Tsaka, Certain height, opo, meron sir. Yan. Ano yung drone mo? Mini 3 sir, Pro? Opo. Yan. Taga Valenzuela. Ako sir, Valenzuela. Bali pa, ikot kasi ako sir dito sa may Baler, tapos ikot ng Dinadjawan hanggang Cordon, tapos balik na. Okay, let's go! Pahinga lang tayo sandali and meron tayong mga binigyan ng sticker doon. Shoutout kila sir. Yung mga checkpoint po dito sa Pantabangan dam na to. So palagpasin po muna natin sila before tayo mag-proceed. Welcome to Aurora, Barangay Galintuha. Galintuha. Solid ng daan ngayon ah. Ang ganda ng daan dito ngayon sa Balero. Asfaltado. Baler, 40 kilometers. Oo, bagong asfalto mga master oh. Bagong bago oh. Skoy, sarap. Ganda na ng daan dito para talaga no. Dati siguro talagang nataon lang. Nung dumaan kami dito, natakot ako. First time ko natakot sa daan nun dahil puro landslide yung dinaanan namin. Solid na ng daan, no? Asfaltado. Okay, so time check mga master. 2:21 na ng hapon. Bali, andito pa rin tayo sa Maria Aurora. Naantok ako, kaya nagpapahinga muna tayo. So, uminto muna tayo sa tindahan. Then, kain muna tayo. Tapos soft drinks, pampagising. Grabe, ganda na ng daan dito. Hindi katulad dati. Mga landslide ngayon wala. Tayo.